Good morning, Parmelinos! Ngayong araw tayo po ay mag-marketing ng ating cinnamon. Ang una natin kailangan gawin ay pumili po ng magandang sayon na kung saan tayo po ay mag-market. At kailangan po natin pumili po ng pencil size na sayon para tayo po ay dun po mag-perform ng marketing. So, kailangan po natin sugatan yung ating sayon doon po ng halos 1 pulgada lamang para po siya ay magkaroon ng ugat. Kailangan natin tanggalin po yung pabilog na nakapaikot na bark o yung balat sa sayon ng ating marketed cinnamon upang ito po ay matanggal. Pagkatapos po niyan, kailangan po natin kaskasin ng dahan-dahan yung cambium layer po ng ating cinnamon. Dahil po pag hindi po natanggal yung cambium layer, hindi po magkakaroon ng ugat. Para bang ihilom lamang yung ating ginawa pong sugat sa ating cinnamon sayon. Ayan, dahan-dahan lamang po sa pagkaskas. Huwag po masyadong madiin, huwag naman po masyadong marahan. Dahil po kapag sobrang diin, baka po malanta din po yung ating cinnamon. Siguraduhin lang po natin na makaskas yung ating cambium layer ng dahan-dahan. Ayan na po, almost tapos na po yung ating pagkakakat. Pagkatapos po niyan, yung ice candy wrapper po ay nilagyan po natin ito ng vermicast. Ayan po. Tapos sinali lang po natin yung ating ice candy para hindi po lumabas po yung vermicast po sa plastic. Ayan po. Tapos bubutasan lang po natin siya ng konti sa gitna para po doon po natin ipapasok po yung sugat na bahagi ng ating cinnamon. Mas madali itong technique na to ng pag-marketing kumpara po sa traditional dahil hindi mo na po kailangan pang kumuha po ng bunot o ng ugat ng manalo para kayo po yung makapag-market. Ito na lang po ang kailangan nyo. Pagkatapos po niyan, pabulubod mo lamang po yung ating ice candy wrapper na meron pong lamang vermicast. Tapos talian po natin ng maigi yung mahigpit po ng pagkakatali upang hindi po ito basta gumagalaw-galaw. Ayan po. Tapos timely, dapat ito po ay kailangan pong diligan or dapat mapanatili po nito yung tubig or moisture sa ating vermicast upang ma-encourage po yung ugat na mas lumawak pa yung canopy po niya doon po sa ating growing media sa loob ng ating ice candy wrapper. Pagkatapos po natin matalian, so yun lamang at malapit na rin po tayo matapos po niyan. Ganoon lamang po kadali ang mag-perform po ng early ring or marketing po sa cinnamon. After 3 months or less than minsan, meron na po itong mga ugat. So mag-update po tayo kapag tayo po ay meron na pong mga nakikita na pong ugat sa ating marketed cinnamon. So yan lamang po. At tayo po ay nag-perform pa po ng halos 30 marketing sa ating cinnamon dahil nakikita po kasi natin na medyo demand ang cinnamon ngayon at maaari po tayo makabenta ng madaming cinnamon seedlings. At even po yung mismo mga dahon ay binibenta na rin po sa online. And even dito sa atin, meron na rin po niyang nagko-comment sa ating post kung paano nga ba makakabili ng cinnamon seedlings. So, sa mga nag-comment po, malapit-lapit na rin po sana maging available na po ang ating cinnamon para makakuha na rin po kayo ng aming cinnamon seedlings po. Ito po palang cinnamon na ito ay tinanim ko po noong 2016. Markota din po to at inlagay ko po dito ay tinanim ko. So, almost 8 years na rin. 9 years na rin tong cinnamon na to at medyo malaki na rin po at marami na rin po kami napapakinabangan. Actually, dito na rin po kami kumukuha po ng mga pangrekado sa aming mga niluluto. Especially yung mga adobong manok, adobong baboy, di na po namin kailangan pang bumili ng sangkap or ng laurel. Kasi halos parehas lang naman po kasi yung lasa po ng dahon ng sangkap at dahon po ng cinnamon. So, ganyan lang po kadali. Sana ganun din tayo, no? Magtanim po tayo ngayon para mapakinabangan po natin sa hinaharap. Hindi lang tayo pwede mapakinabangan o magpakinabang pagkos pati rin po yung mga susunod pa pong mga henerasyon po natin. Sana ganun po tayo, for millennials. Magtanim po tayo ng magtanim para po makatulong po tayo sa lahat. Yun lamang po. Maraming salamat po sa panonood. Happy farming!